Best. So, gandang hapon po, brothers and sisters. Magandang hapon po. So, ito yung ating unang choir fellowship o choir ministry fellowship. So, para malaman natin kung bakit ba natin ginagawa yung pag-awit at para saan ba natin ito ginagawa, kailangan natin mag-aaral yung Biblia. Okay? So, tayo pong lahat ay umuot na. Banal at mahabagin namin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami muna po sa lahat sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob mo para sa amin. Salamat po kami naman na nilalaman niyo po kami bagamat hindi kami karapat-dapat sa inyong kaharian dahil sa lahat ng aming mga kasalanan. Ngunit dahil sa napakaling pag-ibig niyo po sa amin at pinahabagan niyo po kami, ay sinugo niyo po ang inyong bugtong na anak na si Jesucristo para tubusin ang lahat ng aming mga kasalanan ng walang hanggan sa pamamagitan po ng kanilang napakahalagang dugo. Sa tuwing naalala po namin ito ang mahal, labis-labis po kami nagpapasalamat. At patuloy po kami nagpapasalamat sa biyaya na magbibigay sa amin ng panibagong pagkakataon upang makapakinig ng iyong salita. Ngayong oras, dinadalain po namin na nasamahan niyo po kami sa pag-aaral po namin na ito at malaman po at nawaibanan niyo po sa amin yung mga bagay na kailangan po namin malaman at maging kalakasan po rin namin ito sa aming Christian life at mai-apply po namin ito sa aming Christian life habang kami nabubuhay sa inyong harapan. Hindi po namin ito magagawa kung wala pong tulong at gabay, kaya pakiusap, ingatan at gabay yung bawat isa sa amin. Punuin niyo po yung aming puso ng biyaya upang masigit po kami magdagis na mabuhay para po sa iyo. Muli aming mga maraming salamat at sa ilang po namin yung pinagkakatiwala. Lahat po ito ay dinadalangin po namin sa mga pangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So tingnan po natin sa ating Bible, sa awit, number 28. Awit po na 28, verse 7. Awit 28, verse 7. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Kita na po. Okay, so basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Panginoon ang aking lakas at aking kalasag. Sa Kanya aking puso ay nagtitiwala. Kaya ako'y nagtutulungan at ang aking puso ay nagagala at sa pamamagitan ng aking awit, ako sa Kanya ay nagpapasalamat. So, ito po isa sa mga awit na nilikha ni Haring David. At alam natin na siya bilang isang tao ay na-experience niya kung ano yung kapangyarihan ng Diyos at nakita niya kung paano siya tinutulungan ng Diyos at naunawaan niya yung maraming bagay tungkol din sa pamumuhay na lumalakad kasama yung Diyos. So isa sa paraan na ginagawa ni Haring David para magpasalamat o balikan or magbalik tanaw sa biyaya ng Diyos ay sa pamamagitan po ng pag-awit. So, karamihan sa mga awit o isinulat dito sa verse na to, dito sa awit, yung book ng awit, napakaraming awitin na galing kay Haring David. So, hindi nga rin natin alam yung tono, pero makikita natin kung paano ba, ano ba yung ginagawa niya habang lumalakad siya kasama ng Diyos. At ano ba yung mga na-observe niya, at ano ba yung mga natatanggap niya na biyaya. So, yung ating mga labi, gaya ng sabi niya dito, at sa pamamagitan ng aking awit, ako sa Kanya'y nagpapasalamat. So, hindi lang siya nagmumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi lang siya sumusunod ayon sa kalooban ng Diyos. Kundi sa pamamagitan din ng kanyang pamumuhay, umaawit siya na may magpapasalamat. So, gaya ng alam natin, sa Roma chapter 12 verse 2, ito yung katawan natin. Pwede natin gamitin, o ito yung hinihingi ng Diyos para magamit natin para sa paglilingkod para sa Kanya. So yung ating katawan, o yung mga body parts ng ating katawan, yung parte natin yung ating mga labi. Tama po ba? So yung ating mga labi ay isang bunga ng biyaya. Kung noon, yung puso natin hindi pa nakakakilala sa tunay na kaligtasan, ano yung lumalabas sa ating bibig? Ano po? Mga bagay tungkol sa sanlibutan. Tama po ba? Di natin alam kung ano yung nakalagay sa Biblia, di natin alam kung ano yung paraan ng kaligtasan. Kaya yung sinasabi lang natin, wala sa sanlibutan.
Naintindihan? Pero ngayon na naligtas na tayo, isa sa bunga na ebanghelyo para sa atin ay yung ating mga lapi. Kaya nga, hindi na natin ito ginagamit para sa mga walang kabuluhang bagay. Kundi ginagamit natin ito para sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Dahil yun ay isang biyaya para sa atin. Naintindihan po. Gaya ni Haring David. So, isa sa pinakamagandang halimbawa ng isang mga awit na isinasabuhay yung kanyang awitin ay si Haring David. Siya, hindi siya sumusulat ng mga awitin na ayon lang sa isipan niya o kaya ayon lang sa imagination niya. Sinusulat niya yung mga awitin na ito kasi na-experience niya. Naintindihan po. Kaya yung pag-awit, hindi lang po ayon sa ganda ng boses o kaya sa malaman kung ano yung basa sa nota o sa notes. Yung pag-awit ay isang paraan na nai-experience mo kung ano yung biyaya ng Diyos para sa iyo. Kaya ka umawit. Naintindihan? Yun yung resulta na dahil nga tayo napupuno ng biyaya sa ating puso, naturally, lumalabas sa ating mga bibig, pagpapasalamat. Naintindihan po. Pagaya po ni Haring David. So yun nga sabi niya, naunawaan niya na yung Panginoon ay yung kanyang lakas at yung kanyang kalasan. Sa kanya, ang aking puso ay nagtitiwala. So alam natin na si Haring David, na-experience niya kung paano maging kalasan at maging lakas yung Diyos. Naintindihan? Hindi lang niya alam, hindi lang yung teorya sa kanya. Kundi para sa kanya naunawaan niya na yes, 100% na yung Panginoon yung aking lakas. Yung Panginoon, aking kalasan o shield. Naintindihan po. Kaya nga, sa pamamagitan ng experience niya na yun, nakarating sa puso niya, na yung puso niya ay nagtitiwala sa Panginoon. Kasi safe siya kapag kasama niya yung Panginoon. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan po ng experience, dito natin ipapahayag yung pagpapasalamat din sa Diyos. Kaya nga, yung tunay na pag-awit o yung tunay na pagpupuri sa Diyos, hindi yung kumakanta lang kayo. Naintindihan po. Kahit sino naman pwede kumantay. Pero sino yung kaninong awitin yung tinatanggap ng Diyos? Yung pamumuhay ng kanyang mga anak. Yun yung tunay na pagpupuri. Yun yung tunay na pag-awit. Naintindihan po. Kahit nagana pa kaganda yung boses ng isang tao, kung hindi naman siya ligtas, baliwala yun sa Panginoon. Naintindihan? Pero sa kabilang banda, kung yung isang Kristiyano, kahit na hindi siya ganun kagaling kumanta, pero yung kanyang pamumuhay, ay meron pagpupuri sa Diyos at pasalamat, tatanggapin man ng Diyos o i-reject? Tatanggapin. Kasi yun yung gusto ng Diyos. Naintindihan po, yung buhay na may awitin, buhay na in-experience, at buhay na nagpapasalamat. Ito po yung kailangan po natin maunawaan. At bilang nasa choir, o bilang kumakanta sa choir, ito po yung dapat na maging malinaw po sa inyo. Na hindi lang kayo singer, kayo ay nasa ministry. Kayo ay nasa ministry sa paglilingkod sa Panginoon. Iba yung singer, yung performer sa nasa ministry. Tama po ba? Yung ministry, kahit walang bayad, gagawin yun. Tama po ba? Pero yung isang singer, isang performer, kakanta lang siya, magbibayad na. Tama po ba? So same din po sa atin. Sa atin, bilang mga nasa ministry or nasa choir, ginagawa natin ito dahil nga, yung Diyos ay yung lahat para sa atin. Naintindihan po. Kaya yung biyaya na ibinigay niya sa atin na boses na ginagamit natin para sa kanya, yung kanyang kabutihan para sa atin. Diba? Sabi sa Biblia, sa awit din, ano yung aking susukit sa lahat ng kabutihan ng Diyos para sa akin. Tinatanong niyo po ba yung sarili ninyo na sa pamumuhay ninyo, ano ba yung pwede kong maisukli sa Diyos? Sa lahat ng kabutihan niya sa akin. Isa na doon, yung pag-awit. Naintindihan po. Sa pamamagitan po ng pag-awit, dito tayo nagpapahayag ng pagpapasalamat sa Diyos. Kagaya ni Haring David. So, naunawaan niya na yung Diyos, yung kanyang lakas, at yung Diyos yung pumoprotekta sa kanya bilang kalasan. Na hindi siya pinapabayaan at kaya lubos siya nagtiwala sa Diyos. So, kailangan din po natin itong ma-experience kagaya ni Haring David. Na habang tayo ay nagpapatuloy sa Christian life natin, yung ma-experience yung Diyos, yung ma-experience yung kanyang makapangyarihang kamay, ay dapat na mangyari sa buhay natin. Naintindihan po. Kasi tayo, bilang mga Christian, hindi po tayo nagpapatuloy lang sa church kasi ito isang religious gathering. Hindi po.
yung mismong salita ng Diyos, kailangan natin ma-experience sa buhay natin. Doon pa lang natin mauunawaan na yung Diyos yung aking lakas, Diyos yung aking kalasan. Kasi kahit na mabasa mo yan, yes, maganda. May highlight, minsan nilalagay pa natin ang quotes. Pero kung hindi mo yun may experience, hindi yun para sa'yo. Naiintindihan mo. Kaya sa pamumuhay bilang isang mga awit o bilang isang kumakanta sa choir, kahit na bilang kabataan, kailangan ko rin yung experience sa salita ng Diyos. Naiintindihan? To follow na lang yung pagpupuri at pagpapasalamat, yung pagkanta. Naiintindihan ko. Pansin po ninyo, kapag mabigat yung puso o kapag mabigat yung kalagayan sa Christian life, ang hirap kumanta. Tama ba? Na-experience yun na mo ba? Pero kapabigatan, meron ka namang suliranin sa Christian life mo, tapos kaataas sa harapan, di ba? Parang ang hirap kumanta. Tama ba? Bakit? Kasi nga hindi tayo nagpe-perform. Tayo yung nagpapahayag ng pagpapasalamat sa Diyos. Kaya nga, kung sa puso natin may kasalanan, sa puso natin merong kabigatan, or kung ano man mga bagay na hindi maayos sa puso natin, ang hirap bumawi. Naiintindihan? Kasi nga, dapat yung puso at yung ating bibig ay dapat konekta sa pag-awit. Naiintindihan? Kaya bilang mga nasa ministry, palagi ko rin yung tatandaan na yung puso ay palagi dapat ingatan bago umawit. Naiintindihan ko. Kahit na napakaganda ng puso mo, kahit na napakaganda ng boses mo, napakaganda man ng pagkanta mo, pero yung puso mo ay hindi mabuti sa harapan ng Panginoon, baliwala lang yun. Naiintindihan? Kaya palagi i-check bago kumanta, bago mag-practice, bago umawit, humingi tayo ng tulong sa Diyos, di ba? Diyos, tulungan mo kami, sana gabayan mo kami sa pag-awit, tulungan mo kami na maging maayos yung aming pagpapractice at sana yung puso namin maging ready sa harapan mo. Naintindihan ko. Kailangan ko pong naririnig sa mga sermons natin tungkol sa ministry or sa mga umaawit sa choir na kaya ka umaawit hindi dahil marunong ka. Naintindihan? Kundi umaawit ka dahil mahal natin ang Panginoon. Tanungin po ninyo yung sarili ninyo. Umaawit ba ako kasi sinali lang ako? Umaawit lang ba ako kasi marunong ako? Umaawit lang ba ako kasi marunong ako magbasa ng notes? Or mahal ko yung Panginoon? Kaya ako umaawit. Check niyo po palagi yung puso niyo. Kung yung puso po ninyo meron pang ibig at pagmamahal sa Panginoon, gagawin po ninyo yung pag-awit ng galing sa puso, hindi galing lang sa bibig. Naintindihan? Kaya palagi ko niyong i-remind na yung puso ko ay dapat ingatan ko, yung puso ko ay dapat palaging nakasentro sa Diyos, hindi sa anong bagay dito sa sanlibutan. Kasi nga, yung puso natin ay dapat ingatan, sabi sa Biblia. Anak ko, ang iyong puso ay ibigay sa akin, sabi ng Panginoon. Hindi awitin yung gusto ng Panginoon. Ang gusto niya yung puso mo. To follow na lang yung pag-awit, to follow na lang yung pagpupuri. Kaya palagi unahin yung puso na ibigay sa Panginoon. Dahil kung hindi, sabi sa Biblia, kahit na kinanta nyo rin naman, kahit na marami kayong ginagawa, pero kung walang pag-ibig, I am nothing. Naintindihan po. Kaya palagi din yung tatandaan na kaya natin ginagawa yung pagkawit, yung kung ano mang ministry dito sa church, kahit choir, media, o ano naman yan. Lahat yun yung ginagawa natin dahil mahal natin yung Panginoon. Naintindihan po. Kung itong isang bagay na ito, yung mawawala sa iyo, mabuti na lang na mag-stop ka kumanta sa choir. Kasi napapagod ka na lang. Kung yung puso mo, walang pag-ibig sa Diyos, ka na kumanta. Kasi hindi naman natin kailangan ng performer dito sa church. Hindi naman natin kailangan ng singer. Ang kailangan natin, brothers and sisters, na mayroong puso na gusto magpuring sa Panginoon. Dahil mahal niya yung puso. Naintindihan mo? Kaya palagi ko rin yung tandaan na iingatan natin palagi yung ating puso sa pagpupuring sa Panginoon. Kagaya ni Haring David.
Si Harry David, yes, hindi rin naman siya perfecto. Nagkamali din siya, bumagsak din siya. Pero along the way, inaayos niya yung kanyang puso para magawa niya magpuri para sa Panginoon. Naintindihan mo? Same din po, hindi ko naman po kayo nire-require na maging perfect dito po sa church. Dahil hindi naman ako Diyos. Pero ano pong hinihingi ng Diyos? Yung inyong puso. Naintindihan po. Kaya, sa tuwing tayo yung maawit, o sa tuwing kung ano man yung ating gagawin dito sa loob ng church, palaging i-check yung puso. Dito ba sa gagawin ko, nakalagay yung puso ko? Kung nakalagay, tatanggapin niyo ng Panginoon. Naintindihan. Yun po yung pinakamagandang mag-awitin na pwede natin ibigay sa Panginoon. Yung may puso, yung mayroong pag-ibig. Naintindihan. So, isa po sa halimbawa na pag-dedicate or pagbibigay ng puso sa pag-awit, kilala ko rin yung si Fanny Crosby. Kilala niyo po siya. Alam niyo po yung kanta na Jesus is Calling? Isa po siya, yun po isa sa kanyang niya. Tapos yung weird ako. Alam niyo po, page 54 sa page 53. Tapos yung page number 7. So, marami po siyang iniambag na hymnal song or kanta na kinakanta natin ngayon. Pero hindi lang dahil siya yung maganda, kumanta, or marunong kumanta. Isa sa nakakamangha sa kanya, alam niyo po ba na siya yung bulag? Bulag siya. Wala siya nakikitang na anumang side, talagang bulag. Pero hindi niyo naging dahilan para itigil niya na magpuri sa Panginoon. Hindi niya iniisip na, wala na akong silbi, hindi na ako marunong umawit, or kaya hindi ko na alam kung paano magpuri sa Panginoon kasi may kapansanan ako eh. Hindi. Para sa kanya, kahit na meron siyang kapansanan, nagawa niyang purihin yung Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Naintindihan? Kaya sa atin, hindi mahalaga kung gaano ka kagaling kumanta o kaya kung gaano ka kagaling magbasa ng notes. Ang hinahanap ng Diyos yung iyong puso. Naintindihan? Si Fanny Crosby, dinededicate niya yung kanyang puso sa pag-awit sa Panginoon. Kaya kung babasahin po ninyo yung lyrics ng mga kanta na yun, hindi lang po yung simpleng salita. Yun po yung kanyang patotoo. Yun po yung kanyang testimony. Nilapat lang sa isang kanta. Naintindihan po. Isa sa gusto kong mapakinggan kapag dumating na ako dun sa langit, yung mga awitin ni Haring David. Yung mga sinulat niya dito, di ba mayroong mga nakalagay, awit ni Haring David. Gusto ko malaman kung paano yung kakantahin kapag dumating na ako dun sa langit. Para papakinggan ko kung ano yung tono, kung paano yung kakantahin para pwede ko rin masabayan. Hindi lang po yun ba sa kanta, hindi yun po isa sa mga patotoo ni Haring David nung nabuhay siya kasama yung Panginoon. Naintindihan. Tignan po natin ito. Awit 18, verse 1. Ito po yung isang patotoo mula sa awit ni Haring David. Awit 18, verse 1. Basahin po natin. Iniibig kita, O Panginoon, aking kalakasan. Ito po, hindi lang yung basta ito nasulat. Nasulat na ito nung nasa ilalim siya ng mga panahon na inahabol siya ni Saul. Gusto siyang patayin ng time na ito. Pero sa halip na malungkot, sa halip na masira ng loob, sa halip na matakot, anong sabi niya? Iniibig kita, O Panginoon, aking kalakasan. Nakatingin siya dun sa Diyos na kayang tumulong sa Kanya. Yung Diyos na kayang magligtas sa Kanya, hindi dun sa kaaway. Naintindihan mo? Ano ibig sabihin sa atin ito? O parang naman sa atin ito sa ministry. Kaya sa ministry, hindi ko makanta kasi okay yung pakiramdam. Hindi ka kanta kasi maayos naman yung puso. Kundi kahit nasa mahirap na sitwasyon, dapat yung puso mo, meron pa rin pagpupuri sa Panginoon. Naintindihan mo? Minsan kasi, di ba, sa atin, minsan ang hirap siyempre gumalaw. Ang hirap, yung kamay natin, yung katawan natin, hindi na tayo pag-ooperate.
mag-operate ng maayos, talaga may sakit, ganyan. Pero bang sabi natin, hindi mo na ako makakanta ngayon. Hindi mo na ako aawit. O hindi mo na ako magpo-practice. Naranasan nyo na po yung gano'n? Kasi may mga times nga talaga na may sakit talaga tayo. Pero, kung yung puso mo ay merong dedication para sa pag-awit sa Panginoon, kahit na meron kang sakit, magpa-practice ka. Tama ba? Yung word na dedication, regardless ng sitwasyon, mabuti man o masama, gagawin mo isang bagay. Yun po yung dedication. At yun po yung kailangan ng isang choir member dito po sa loob ng church. Yung i-dedicate yung kanyang sarili sa pag-awit. Yung i-dedicate niya yung kanyang katawan, yung kanyang sarili, yung kanyang puso, para mag-awit sa Panginoon. Naintindihan? Kaya, sa tuwing meron pong join ng choir ministry, kailangan po silang kausapin. Tinatanong ko sila, paano kapag nagkasakit ka? Nagpa-practice ka o hindi? Minsan nagdadalawang isip sila eh. Siguro baka hindi muna. O kaya, next time na lang kapag gumaling na ako. Paano kung hiningi sa'yo ng Diyos na mag-practice ka kahit may sakit ka? Gagawin mo pa rin ba? Yun yung dedication. Naintindihan? Kung binibigay mo yung sarili mo, regardless kung maayos, mabuti, o kahit sa mahirap na sitwasyon, ready ka. Yun po yung dedication. Naintindihan mo? Kaya sana, mabuild up yung faith ng mga brothers and sisters dito po sa Santa Rosa, na kahit na mahirap yung kanilang sitwasyon, mahirap yung kanilang kalagayan sa physical, ready pa rin sila ng mawit para sa Panginoon. Isa po yung sa pinag-pray ko. Kasi hindi ko lang kayo pinag-pray na sana maganda yung boses o kaya maganda yung pagkanta ninyo, dahil hindi naman yun para sa akin eh. Tama ba? Para yun sa Panginoon. Na sana yung mga brothers and sisters dito sa Santa Rosa, maibigay nila yung kanilang buong puso or buong pagkatao or buong katawan para sa pag-awit sa Panginoon. Naintindihan po. Naintindihan. So, kung ginagawa natin pag-awit ay para sa Panginoon. I-delegate natin yung ating sarili para sa Panginoon, para sa pag-awit sa Kanya, kagaya ng ating David. So, nagawa niyang i-testify o nagawa niyang makapagpatotoo na kahit na mahirap yung kanyang sitwasyon kasi nga yung puso niya ay nasa Panginoon. Naintindihan? So, kung naiingatan po ninyo palagi yung puso ninyo sa harapan ng inyong ministry, regardless sa kung anong mga sitwasyon, gagawin niyo yung ministry ninyo. Naintindihan? Halimbawa, minsan, may mga times talaga na yung schedule hindi nami-meet, hindi nagtutugma sa mga schedule personally dito sa church. Minsan talaga may mga bawa sa school o kaya sa trabaho o kung ano man. Oras ng practice. Oras ng time para maghanda ka para sa pag-awit, para sa ministry mo. So sana, palagi po ninyong makuha or magawa kung ano yung nakakalugod sa Panginoon. Naintindihan? Choice nyo po yun. Kung yung puso po ninyo, i-delegate ninyo para sa Panginoon, para sa ministry na ito, na binigay sa inyo, kukunin po ninyo yung pinakamabuti para sa inyo. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Unang 1, chapter 3, verse 16. Unang 1, chapter 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Unang 1, chapter 3, verse 16, 3 to 1. Dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Bakit natin kailangan yung dedication? Kasi unang nag-dedicate sa atin ng kanyang buhay ay yung Panginoon. At ang sabi dito, kung tayo na
pinaglaanan ng katawan ng Diyos o ng Diyos, tayo rin ay dapat maglaan ng ating sarili. Para naman kanino? Para sa mga brothers and sisters. Para sa church. Naintindihan. Yes. Yung pag-awit ay hindi lang natin ginagawa sa tao. Kundi ginagawa natin yun, inihandog natin sa Panginoon sa pamamagitan po ng brothers and sisters. Naintindihan po. Bakit? Sa tao ba tayo kumakanta? Hindi po. Ang ibig sabihin nito, dun sa loob ng mga brothers and sisters, wala ba dun yung Espiritu ng Diyos? Nandun, di ba? So kung inihalay natin yung ating sarili para sa mga brothers and sisters, inihalay din natin yung ating sarili para sa Diyos. Naintindihan? Kung magagawa natin ito, yun, i-dedicate natin yung ating sarili kung paano ibinigay ng Diyos yung kanyang sarili para naman sa atin. Naintindihan mo? Kaya, yung sitwasyon bilang isang, yung kalagayan ng isang nasa choir member ay hindi po isang simpleng bagay lang. Tandaan natin na yung pag-awit sa harapan or simula dun sa all together song hanggang sa matapos yung sermon, lahat yun parte ng sermon. Naintindihan? Bakit? Sa pamamagitan po ng pag-awit, naihahanda natin at tutulungan natin yung brothers and sisters na may handa yung kanilang puso para sa pakainin ng words of God. Naintindihan? Pero paano kaya kung yung mga nasa choir ministry, hindi sila ready, tapos basta lang kumanta, basta wala sa tono, hindi sabay-sabay lahat, ano po mararamdaman ng mga brothers and sisters? Bakit ganun? Ano yun? Paano makakantahin yun? Ganun ba yung pagkanta nun? So magtataka sila. Then, yun nga. Parang yung puso nila, hindi na magkaroon ng pagnanais na mas makinig sa words of God. Kasi nga, napungarap na hindi pinagandaan na kanta. Naintindihan ko. Kaya yung pagpapractice ay hindi lang po isang activity na ginagawa dito sa loob ng church. Lahat po yun ay parte kung paano inihahanda yung puso sa pamamagitan ng pagpapractice, sa pamamagitan ng pagiging one mind, at sa pamamagitan ng sama-samang pagsasakripisyo. Naintindihan ko. Kaya hindi po maliit na bagay yung ministry sa loob ng church, lalo na yung pagkawin. Ituring po ninyo ito na kakabit o kakambal ninyo sa inyong Christian life. Na kung hindi ko gagawin yung itong bagay na ito, yung pagkawin, pag-practice, manghihina ako sa Christian life. Naintindihan. Parte ito ng Christian life ninyo. Hindi ito parte na activity lang dito sa church. Parte ito personally ng Christian life ninyo. Naintindihan. Kaya, kung ito ay parte ng inyong Christian life, nawa magawa rin natin lahat ang ating makakaya para i-improve yung ating sarili. Naintindihan. Yung pagbabasa ng Biblia, para saan? Una, para makapag-familiarize tayo dito sa Biblia. Alam natin kung saan yung verse na ito, tapos alam natin kung ano yung book na binabasa natin, alam natin kung ano yung nakalagay dun sa kwento, naiintindihan natin kahit dun sa maliit na part. Naiintindihan. Ganun din sa pag-awit. Yung mga hymnal song na hindi pa ninyo alam, tama po ba? Pero bakit kailangan practice it? Para maging pamilya at para makita kung ano yung biyaya na nakapaloob dun sa hymnal song na yun. Naiintindihan. Isa po sa in-advise sa isang brother dati sa pag-awit. Huwag lang kantahin yung hymnal song. Kundi basahin mo muna kung ano yung nilalaman ng kanta na yun. Kasi nandun yung testimony ng mga brothers and sisters na nauna sa atin nung gumawa ng kanta na yun. Maganda po, try nyo po na basahin muna yung kakantahin bago awitin o bago lapatan ng tono ng kanta. Para alam po ninyo na, ito palang brother na ito palang sister na ito, na sumulat nitong awitin na ito, grabe pala yung kanyang pagdaanan. Si John Newton, kilala po ninyo,
Nung kumanta ng Amazing Grace. Kung mababasa po niyo yung lyrics niya, di ba? Para sa kanya, sobrang dakila ng kaligtasan. Kaya sabi niya, Amazing Grace. Naintindihan? Hindi lang yung basta awitin, o hindi lang isang kanta na naisip niya, tapos nilapatan niya ng kanta. Para sa kanya, yun yung experience niya. Napakadakilang kaligtasan. Naintindihan? Mas ma-appreciate ko rin yung mga hymnal song kung alam ko ninyo kung ano yung message dun sa kanta na yun. Naintindihan? Kasi hindi na siya basta awitin, hindi na siya basta kanta. Yun yung testimony ng mga brothers and sisters. Naintindihan? So, masigit natin ma-identicate ng ating sarili kung paano i-identicate ng mga naunang Kristiyano sa atin yung kanilang sarili para sa pagsusulat ng kanta. Tayo naman, bilang mga nasa ministry, i-dedicate din natin yung ating sarili sa pag-awit naman ito sa harapan ng Panginoon. Naintindihan? Ibigay yung iyong sarili para sa ministry. Naintindihan? Sabi sa unang Korinto chapter 10 verse 31, kung ikaw ay kumakain, umiinom, o naman ang iyong ginagawa, gawin ninyong lahat para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Naintindihan? Parte ito ng pagluluwalhati sa Diyos, yung ministry. Kaya sa pamamagitan ng pag-practice, sa pamamagitan ng pagsasama-sama na pag-practice, dito natin practice kung paano luwalhatiin ng Diyos. Naintindihan? Bigyan ko kayo isa pang halimbawa. 2 Chronicles chapter 5. Dalawang Kronika, chapter 5. So dito po sa tagpo po na ito ay binubunan nila yung templo para sa Diyos, yung tabernakulo. So nandiyan na yung mga parts, nandiyan na yung mga materials na kakailanganin nila. At meron pong nakalagay po dito sa ikalawang Kronika, ikalawang Kronika, chapter 5, verse 13. So, hindi lang po materialis yung inihanda nila. Basahin po natin ang sabay-sabay, verse 13, 3-1. Katungkulan na ng mga pag-iihip ng trompeta at ng mga awit na sila'y marinig ng sama-sama sa pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon. At ang awit ay inilakas na may mga trompeta at mga pokya at iba pang kagamitang panugtog sa pagpupuri sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakayanman. Ang bahay ng Panginoon ay napuno ng ulam. Sabi dito, katungkulan ng mga umihihip ng mga trompeta at ng mga umaawit na sila'y marinig na sama-sama sa pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon. Ito po yung pinaka-ibig sabihin ng nasa ministry o sa choir ministry. Sabi dito, sama-sama nagpupuri, sama-sama pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon. Yan. Yan hindi lang yung materialis yung naka-ready. Pati na rin po yung mga aawit dun sa pagtatayo ng templo. Naka-ready na. Kasi nga, sabi dito, katungkulan nila yun. So, yung word na katungkulan ay isang malalim na pag-dedicate ng kanilang sarili na gawin yung isang bagay. Tungkulin mo na magpuri at magpasalamat sa Panginoon ng sama-sama. Kaya meron kwento. Naintindihan ko. Ako, tungkulin ko na mag-aral ng words of God, i-share yung words of God sa mga brothers and sisters. Yun yung tungkulin ko. Naintindihan ko. At yun yung isa sa paraan ko para suklihan yung kabutihan ng Diyos para sa akin. Ganun din sa choir. Katungkulan ko ninyo na tinanggap ninyo na ministry na magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng awitin. Naintindihan ko. Kaya, huwag lang aawit kapag okay yung sitwasyon. O kaya pag maganda yung mood. Kundi lahat ng ginagawa natin ay gawin para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Regardless kung ano yung ating sitwasyon. Naintindihan. So, yun nga, halimbawa, sa kalimang meron kang paramdaman o kaya meron kang
sakit o talagang hindi mo talaga kaya, kailangan mag-inform yung ating leader. Hindi yan. Hindi pwedeng yung hindi niya alam kung bakit wala ka. Hindi po yung mabuting fellowship para sa inyo. Kaya every time na meron kayong concern, nandiyan po si Brother Chris para tulungan po kayo. Mag-inform po kayo bago pa yung practice day o kaya bago pa yung D-Day para sa kawit niyo. Kasi mamaya, alam di natin alam. Meron nangyari, tapos walang nag-inform ni Brother Chris. Si Brother Chris, mag-expect siya na, si sister, si brother dapat nandito pero bakit wala siya? Hindi ko alam. So, para sa paggalang sa ministry, sa choir ministry o sa choir leader, so mag-inform po kayo palagi sa kanya. Intindihan ko. At isa pa, sana, bago umawit bago mag-practice, i-prioritize yung pakikinig ng words of God. So ito po yung natutunan ko nung ako ay nasa kabataan pa lang, na naririnig ko sa kanila na hindi pwedeng kumanta or hindi magpa-practice or hindi paintulutan na kumanta sa harapan kung hindi ka nakapakinig na ministry sermon. Yun po yung pinapractice nila nung gano'n po kami. Sabi ko, bakit? So, in-explain sa amin. Dahil lahat ng ginagawa natin dito ay dapat nasa top yung words of God. Naintindihan? Yung fellowship, kahit outdoor pa yan, kahit sports fellowship pa yan, dapat mayroong words of God. Naintindihan ko. Kung isasantabi natin yung words of God, tapos gagawin lang natin yung isang bagay, hindi mabuti para sa iyo. Hindi mabuti para sa atin. Naintindihan ko. Hindi ka nakikinig ng words of God, tapos umawig ka. Eventually, magsasawa ka. Doon sa ginagawa mo, mahihirapan ka, unti-unti na yung puso mo ilalabing sa ministry, kasi yung puso mo hindi nauhugasan. Naintindihan. Yan po yung isa kong pinag-pray. Na sana, bago kayo kumanta, meron kayong baon ng words of God sa inyong puso. Sa pamamagitan ng pakikinig, or sa pamamagitan ng pagbabasa, o sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay, dapat meron kayong baon ng words of God sa puso. Hindi lang basta kanta ng kanta. Naintindihan? Kaya yung personal Christian life ninyo, yun po yung isa sa paraan para pagpuri sa Panginoon. Naintindihan? Yung gagawin ninyo na maayos, yung Christian life ninyo, o magiging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon yung Christian life ninyo, to follow na lang yung pag-awit. Hindi pwedeng kaawit, tapos saka ka palang gagawa sa Christian life mo, saka palang babasa, saka palang mag-pray. Hindi pwedeng masapawan or kaya maisan tabi yung words of God dito po sa church. Naintindihan? Kasi nga, ito yung kailangan po natin bilang isang parte or ng isang nasa kabahagi sa isang ministry. Kailangan ito mismo ay nakakatanggap din ng biyaya para ma-experience mo kung ano yung pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon. Hindi lang sinasabi sa bibig. Naintindihan? So, paano natin makukuha? Paano natin makukuha yung experience? Sa pamamagitan ng words of God. Sa pamamagitan ng pag-a-apply ng salita ng Diyos. Naintindihan? Paano ka? Wala ka napapakinggan. Ano yung experience mo? Diba? Kaya yung words of God ay dapat hindi lang tuwing gathering o tuwing merong schedule, ganyan. Kundi sa inyo po, sariling personal na Christian life, manatili po kayo sa words of God. Naintindihan? Naintindihan? Kaya sana, priority po natin yung words of God bago sa pag-awit o bago yung ministry. Okay? So, next year, i-implement ko po yung policy na yun. Na kung hindi ka atin ng ministry sermon, hindi ka makikinig, hindi ka pwede kumanta. Okay? Okay lang po ba?
Okay lang po. Sayang po yung Christian life ninyo kung gano'n. Aawit ka lang, tapos hindi ka makikinig ng Wednesday sermon. Eventually, ikaw yung manghihina, tapos ginagawa mo na lang yung pagkanta kasi sinabi o kaya kasi kinasanayan, ganyan. Pero kung yung puso mo ay napupuno ng words of God, to follow na lang. Mag-join ng ministry, mag-join kung saan man na nagawain. Kasi nga punong-puno yung puso mo ng pagpapasalamat sa Diyos, kaya nga gusto mong umawit para sa Kanya. Naintindihan? Kaya, next year pa naman, kaya, hindi naman yung sabihin na okay lang na hindi kayo wala naman yung sa sermon, tas kakanta, okay? Encourage ko po kayo na palaging umattend ng Wednesday sermon kasi kailangan din nyo tulog. Kung tayo 3 beses kumakain sa isang linggo, ay sa isang araw, sa isang araw, okay? Kung kulang, nangihina na yung katawan natin, what more pa kaya sa words of God? Hindi yan. So, kung tayo mawawala ng words of God, sa Christian life natin, eventually magiging. Kaya, palaging supply yung sarili ng words of God. Tapos, to follow na lang yung Wednesday. Hindi yan. Pwede po kung magsundo kapag Wednesday, sabihin nyo lang para makapakinig po kayo. Naintindihan. Ito yung naalala ko pag sa kanay. Yun yung challenge eh. Diba? Kaya dapat i-ready yung sarili mo. Naintindihan mo? Naintindihan? Opo. So, sana, yun nga, na sama-sama tayo makapakinig ng sermon dito sa loob ng church. Sama-sama tayo makatanggap ng biyaya. Then sa Sunday, sama-sama tayo magpuri para sa Panginoon. Napakamalawalhati po. Naintindihan? Yun po yung nakakalugod sa paningin ng Panginoon. At sana huwag po ninyong kakalimutan na itong ministry na ito ay parte ng tungkulin natin sa harapan ng Panginoon. Kagaya ng mga Israelita. Sabi dito, katungkulan ng mga umiihip, ng mga trompeta, at ng mga awit na sila'y marinig na sama-sama sa pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon. Sana palagi ko po marinig yung sama-sama pagpupuri at pasasalamat ng mga brothers and sisters dito po sa Santa Rosa. Okay? Kahit po gaano pa yung kagandang nakawit o gaano pa yung kaganda yung lyrics, pero kung wala ito, wala pa po. Sama ka naman. Kaya, palagi po ninyo natandaan, yung pagpupuri ko, may nagagaling sa puso, hindi lang galing sa bibig. Naintindihan? Kung nagagaling ito dito, gagawin natin yung rest natin. Naintindihan? Nasabi ko na rin naman last time, di ba? Practice makes perfect ba? Kaya ba? Kaya ba natin ma-perfect? Yung kanta? Hindi naman, di ba? Pero practice makes better. Naintindihan mo? Kaya nagpa-practice, kahit na paulit-ulit na pinapractice para maging better. Naintindihan? Kaya naman din na talaga natin mapag-perfecto yung anumang bagay kahit na sa Christian life na. Pero, habang pinapractice mo yun, mag-grow ka, mag-i-improve ka. Naintindihan mo? Yun yung mabuti, yun yung practical na Christian life. Naintindihan mo? Doon lang tayo sa practical kasi yun naman yung talagang mabuti para sa akin. Huwag natin munang i-aim yung pinakamataas. Aim muna natin yung unti-unti hanggang sa makarating tayo sa taas. Naintindihan mo? Sana, lagyan niyo po palagi sa isip po ninyo, sa puso po ninyo. Itong pag-aawit ko o yung awitin na pinaperform namin, gawin namin ng mayroong pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon. Kasi ito itong puri natin. Naintindihan? At isa pa, nagsimula rin po yung choir ministry dun sa Las Marinas Church. Dahil po kong nire-recommend sa mga brothers and sisters na palagi niyong ilagay sa isip ninyo na yung Diyos ay nakikinig habang kumakanta kayo. So, halimbawa, isa siya sa mga nakaupo.
Meron siyang isang upuan dyan na nakikinig siya, tinitignan ka niya kung paano kakakanta, paano kakawit para sa kanya. Lagi niyo po yung palagi sa isip. Nandito yung Panginoon, kumikilos siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lagi po niyo may remind sa isip. Gagawin ko yung best ko para sa Panginoon. Thank you. Kaya ka meron pagpapractice. Okay? So, huwag po kayo magsawa sa pag-instruct ni Brother Chris sa pagpapractice dahil para din po yung sa inyo. Okay po? So, kaya sana palagi po natin ma-improve pa yung choir ministry at masilip pa natin o malaman kung paano tayo makapagpupuri sa Panginoon ng sama-sama at meron pagpapasalamat. So, hanggang dito po muna yung ating Bible study para sa choir ministry. So, sisikapin ko na every month magkaroon po tayo ng ganitong klaseng ministry. Bukod dun sa, siyempre dun sa yakadol. Kasi hindi naman din lahat ng yakadol kumakanta o kaya umawit. So, specifically, merong words of God na kailangan po ninyo para sa choir ministry. Okay? So, patuloy ko po kayong ipag-pray. At siyempre, sana patuloy po rin yung ipag-pray ng inyong ministry. Okay? Sana palagi akong kayong galutan ng Panginoon na umawit ng pagpupuri para sa kanyang banal na pangalan. Pag-pray nyo rin po yung sarili ko. Okay? So, ganda ito po muna. Hindi lang po.